Ngog sa kabaguhan. DXRyo Radio Ultra. Radio Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radio Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Luda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Luda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Luda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon mga higala, kumusta? O mauni, nangamusta lang ko. Ako manggugibasa ang gi-forward sa ko ang press release sa quoted from the Inquirer man siguro no? O gi-forward diri sa ko unsa man ang press release nga imuhang giuna diha pag-take up Sir Frank, kini press release nga may kalabutan sa disqualification nga kaso nga gi-file sa Comelec batok ni Barangay Kapitan Kikang Oy. Okay? Ala paminaw sa amog maayo diha kay ako nga basahon ang text sa mao nga news. Wa pa nga ko kuman og kuan kini nga basa ni maong balita, pero unahon tamo pagpahibaw sa mao nga balita nga karon pa lang gyud nilugwa ang mao nga information or balita nga tong nahipos. Ako lang ning basahon part no kay aron sa ingon masabtan ninyo unsay balita nga tong nadawat karong hapuna. Kini gikan sa Comelec. All right? Kadjut lang ha. Nawala ko. Kadjut. Kay asa naman maldito kang cellphone na ha, basin o dili ka taga Comelec ha. Dira ba ato ning tanawon part no. Sa gi-forward nga balita diri kanato sa ato nga dili pud siya mo karon pa sab ning sinuping ko no. Jud lang ha. O kadjut lang mangayo lang ko nimo og pasensya kung panalitan na ay kahasol. Alright. Yun lang ha. Kay na ay gamay nga problema, wati ko ninyo kay ako ning tibawaso ni aron dili mo maalanganin ha. Sige. Aron di mo maalanganin, kadyot lang. Alright. Karon po na, adlaw karon nga Miyerkules, ikaduha kining episode sa tibok semana nga pagpadagan sa programa nga Noda Veritas. So gihangyo nako ang uban katong nakaandam sa pangutana, paki-forward lang mo sa contact number 0917 704 3210. Akong balikon 0917-704-3210. Kana diri sa pikas nga linya. Sa Facebook permanente nga naa diha sa Facebook ha. O akong ipaibaw di kaninyo nga kining atong programa aduna YouTube channel. Now diha sa YouTube channel inyong matultulan o madunggan ninyo ang tanan nga episode
ang gipang-post diha nga programa sa Nuda Veritas. Kamo na'y bahala pag pili-pili sa topic, no? Kay diha taas kana ang atong discussion. Ang inyong babati nga oras sa Nuda Veritas mausab na ang gitas-on sa mao nga programa nga naa mabasa og madungog ninyo sa YouTube channel, ha? I-type lang para nga madunggan ninyo ang mabasa, madunggan ninyo ang maong mga discussion dugtong sa mga pangutana. I-type lang diya sa YouTube, Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. Dayong tuplok ninyo na ang manggawas na dayon ang maong mga nagkalaling episode sa Nuda Veritas program. Okay? So, take note on that. Paghuman ninyo og pagpaminaw, mamalihog lang ko ninyo. Kung dili manggaling supak sa inyong buot, pakisubscribe lang para pod nga makatabang kamo pa i-forward na, i-like, no, i-share aron nga ato kanang ma-share nga to mismo sa atong mga kagalaan, no? Ilabi na sa atong mga kagalaan nga na magpuyo sa daplin sa probinsya nga kini sila dili gyud sangkap, dili sila hingpit sa mga balita o information, ilabi na kung iskutan nato ang mga balaod sa pagkakaron. So, naningkamot ang Nuda Veritas program nga mag-inform diya kaninyo, mag-educate diya kaninyo ug unsa ang atong mga pamalaod sa pagkakaron. Lahi ni nga programa, no? Dili ni siya current events nga mawala ra ni dangtan og pila ka semana. Kini may tungod ni sa balaod, no? Dumdumo na to nga bisan pagpila ka tuig part, mahimo lang mausab ang mao nga tuno sa balaod kung tuyoon pag-usab. Dumduman na to, example, kita sa pagkakaron naay gisunod natong balaod nga gipanday kaniadto sa Kongreso 1932 pa. Ako balik ko na, 1932 pa. Tungod kay balaod man na, mao na ang gisunod nato, mao na ang ato ang gi-implementar nining mga panahona. So, muna ang usa ka example part nga walay ingnon ta nga kini nga gisgutan na valid lang ni sunod semana wala na. Dili na siya, no, nga masunod. Dili gid na siya masunod. Kadiyot lang ha. Kay ako nga basahon ang kami nung danon nining mao nga balita. Nera ha, paminaw. Kay ato sa ning ipadako o aron maklaro nato, no? Diyot lang. Ay, gisapot man yung cellphone na noon. Oy, di man nagatabang nako. Di man siya magpakisama nako. Oo. Naunsa di mo? Diyot lang ha. Unya be. Nena. Pwede na ni. Be. Mudako na siguro ni siya. Alright. Yang news paminaw sa mo sa di pa ta magbasa sa inyong mga pautana. Cagayan de Oro House aspirant faces COMELEC disqualification case. Ako balikon. Cagayan de Oro House aspirant faces the COMELEC disqualification case. Akto dahil basahon ang text sa maong nga balita nga ato nadawat di palang dugay. Sa Inquirer Net no? The Commission on Election, adretsoon talanig binisaya, ang Commission on Election mi-file og disqualification nga kaso batok sa House of Representative aspirant nga niya dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro kini may kalabutan sa alleged nga involvement in irregular voter registration in the area. Kini may kalabutan na sa pagpangrehistro
nga pong pa sa Comelec, kaya ang Comelec may nag-release na ini, irregular. Alright. Ang kaso, gipasaka, pinagi sa Comelec Law Department. Kagahapon pa di ay ni, no? Law Department on Tuesday sa pa kagahapon batok ni Renier Joaquin Villis Oy. Kompleto, no? Usa ka kanhi village chairman running as first district representative of the city. Nidagan kuno, no? Gumikan sa kalapasan sa probisyon sa Omnibus Election Code. Sa laktod ka pagasulti, nganong gifilean man siya og sumbong nga disqualification. Tungod kay doon na siya nalapasan nga balaod. Ang balaod na adya na isulat sa Omnibus Election Code. Alright. Di apag yun. Gipangayo sa maong nagareklamo sa maong Honorable Commission, meaning ang Comelec, nga i-disqualify kining sinumbong nga si Renier Joaquin Villis Oy nga mahimong kandidato sa posisyon isip membro sa House of Representatives. Take note ha, ang Comelec mo'y nagsumbong ni ini. Dili particular nga kontra or Juan de la Cruz. Alright. Pursuant to Section 68, matod pa sa Comelec, kini gipasubay sa Section 68 sa Omnibus Election Code og may kalabutan kini sa Section 261, Paragraph A of the same code nga nag-ingon pinagi sa 16 page nga petition, 16 ka mga pahina nga petition silbi nga gi-furnish sa media karong adlaw. Karong pa di kini gi-furnish, no? Pero ang sumbong kaghapong adlaw. Diyot lang ha, asa ba di ang sumpay? Pasigma oroto. Di pa day. Di pa. The petition alleged, nag-ingon among petition, nga si Oy is mostly responsible for a 44.41%, dili 54, 44 ang sa Comelec, no? Percent voter registration increase in Barangay Carmen due to his issuance of a barangay certification. Dili 54 kundi 44.41% nga increase, dako lang gyapon. Mao ni ang inunta nasulat sa charge sheet nga gipreparar sa Commission on Election. Ay matubag manini kuan ni Kapitan, ino na nga highly urbanized ang Carmen. Inanaon lang. Siguro nga di kita ma-DQ. Barangay Carmen only had 39. Gingon nga ang Barangay Carmen aduna lay 39,359 registered voters as of October 30, 2023. Unya, as of November 11, ang gidaganon sa mga registered voters miabot og 56,837. Tima ni ang pagsaka ha? Pagsaka. However, as of November 11, the number of registered voters surged to 56,837. Ingon sa Comelec. Walay politiko nga nagsulsol din issue sa mong statement. Statement kini gi-issue sa Comelec. Okay? Sige, di apay apasumpay. Of the 21,854 ka mga voter registration applicants, 8,218 or 37.60% migamit sa barangay certification sa ato pa pila 8,000 migamit sa barangay certification issued by Oy, charging a 50 peso certification fee per applicant according to the Comelec.
gapabayad pa gid 50 pesos, no? O sa certification nga na-issue part, nag-ingon dire nga ang nahatag nga certification niabot og 8,218 ka mga or 37.60% ang gigamit. Unya naningil pa gid sila og 50 pesos certification fee per applicant according to the pool body. Hala ka, di pa gyud. Sa pagkakaroon, sakto ba ning continuation na to pagbasa? Sakto dahil. Sa pagkakaroon, one requirement the public can present as an identification document to become a registered voter in a locality is a barangay certification. O one requirement. Usa lang ni sa mga requirement. Okay? Ang uban ko din siya nga, wa man kuno'y makabuot o asa siya magparehistro, sayop ka. Kaya naaman diha nga, you must be a resident in the area where you intend to register at least 6 months. Nag 6 months ka ba lugar? Bad faith na daan na. Nga naman, may certification nga nagpamatuod, nga nagpuyo, naasa makadapit diha. Mon dako nga pangutana, the Comelec, however, said, there is a high number of barangay certifications issued. Daghan kuno nga daghan ang barangay certification issued by the respondent without verifying if the applicants were indeed residents of Barangay Carmen. So ilan ning ipamatuod part nga gi-verify ba? So ang depensa nila nini, dili, i-verify. Among gipaton, niya, kung gini siya gapuyo, gini dihang dapitaw sa iskina. Inana. And that is one form of verification. Na tinuod ba ka, no? Kay mamasultis kumilik nga unverified, there is a high number sa ato pa dagandaghan nga mga barangay certification gag-issue sa sinumbong sa respondent part. Ubay-ubay, without verifying if the applicant were indeed residents of Barangay Carmen. Napasig ba ingon sila? Dili, klaro, amo ning mga silingan, grabe sa nga mga silingan lugar, no? Okay. Previously, ang Comelec chairman si George Garcia, Erwin Garcia nag-ingon, the sudden surge, ang kalit nga pagtulbong of voters in the said village or barangay poses a conflict of interest since the respondent is a political aspirant. Hala, mao di ay, okay lang di ay, ugwa to siya mudaga, no? Conflict of interest ko, no? Ang gasulti si Comelec chairman George Garcia. Basahon tani ugba pagbalik. The Comelec has a task force investigating suspicious transfers of voters from one place to another. Na ako na task force. Similar case also emerged in Makati City, Alaka, where the voter qualifications of over 3,000 voters were questioned over the irregularities with the issuance of barangay certification, also seen as the main culprit. Ang inyo dito sa Makati, gamay-gamay, gamay-gamay, lupig mo na mo, and sama di ay. Sige, morning ato ang update din sa ato sa Silbing News, balita din sa barangay sa Carmen. Nga ato ang tinahod nga barangay kapitan, nga file na og DQ karong adlaw. O karong adlaw or kagahapong adlaw unya karon na ni furnish ang ato mga tinugyanan sa media. So mao na. Alright, dito maglangan magtuki na data sa pangutana gikan sa ato mga suking tigpaminaw sa atong programang Noda Veritas. Throwback ni John Macas, Noda Veritas. Hello sa imo gwapo Sir Frank. Ohoy. Kung pananglitan kasal ka sa laing nasod,
Sir Frank, labi na Muslim ang mabana. Kasal ka ba nga legal pag-abot diri sa Pinas or ay hara ka makalegal if regular nimo as ma-register nimo sa PSA. Di na kinanglan. For as long as the marriage is valid in the place where it is being held, it is also valid here din sa nasud sa Pilipinas. Ingon na nakasimple, no? I-recognize ka na sa nasud sa Pilipinas. Kay in the first place, to gikasal sa gawas. O niyang atong obligasyon, maora man ang pag-recognize or dili. Di ba? So under the law, kung unsay mga seremonyas, including marriage, nga himuon ditong dapita sa gawas, kita nga nasud sa Pilipinas, mo respeto o moingon ta nga valid ang ilang marriage nga gihimo ditong dapita sa gawas. Dili lugar ang siguro ang buti pasabot nga basin og ma-invalid, dili valid na siya. Kay kung panalitan Pilipino ka, gikasal dito, naa ka may consular office nga pwede ka maka-refer dito. Nga naa sila jurisdiction, ang naatay mga embassy diha. Mao'y mo proteher. Kung panalitan o gagalabad imong ulo, gaduha-duha ka panalitan nga, kining akong pagpakasal diri sa asabang state sa New York ba, okay ba ka ni dito sa Pilipinas? Makapangutan na kasi mong kagalingon. Ang imong pag-abuhaton, you have to go to the embassy, US Embassy. Mangutan na ka dito, kilabanan ka. Ha? Pero one thing sure, valid ang imong marriage, i-recognize ka din sa nasod sa Pilipinas, ang imong kaminyoon gaghimo ditong dapita sa gawas. Buras ka bataa, Nora Berita. Sir Frank, nakauyab kog single mom. Kita na ninyo, miliban akong buras ka bataa, no? Kanang imong ngalan nga buras ka, murag nakasunod sab nimo. Buras ka bataa, Noda Beritas. Sir Frank, nakauyab kog single mom with 2 children. Okay, sab. Ang importante, love nimo ang tao. With 2 children, mahal nako ang maong babae. Wow! Yun sa ba nimo pag-express ang maong pagmahal mo. Ngayon ka nga, I love you. Okay. Mahal nako ang maong babae, pati iyang mga anak. Uy, pasalamat tayong anak, no? Naabay legal na paagi nga maapelido aning duha ka bata akong apelido, mahimong apelido. Why not? I-adapt nimo. Pag-adapt na ang mga duha ka mga bata nga gitangkildaan sa imong love kayo nga babae, makasunod na dayon sa imong apelido. Wala na daghan pang lalis. Love man kanimong mga bata, kay basin og pagkadako na imo na ipasakas lubi. Adi sad maayo, no? Ma-child abuse ka na og idaro-daro na nibo, sugo-sugoon na ipalsa nimo tinaro nga tubig nga di nga ni makadaog pero naa may bakos imong gahawiran so mapugos tag-alsa. Dili na mahimo child abuse, child exploitation ang imong sagubangon. So may ini ang imong pagabuhaton. Maghimo ka lang og adoption, no? Karon ang adoption murag dili na kayo bugat. Kay moadto ka man lang sa DSWD. Moadto ka sa DSWD, sa Department of Social Welfare and Development. Mag-inquire ka dito asa dapit ang opisina nga mo entertain sa mga sama kanimo nga gatumong o gaplano nga mag-adapt sa mga bata. Adoption ang sulbad na kaysa adoption makasunod na dayon ang gipaang-adapt nga mga kabataan sa imong apelyido. Dili pwede nga kanang inatuon nga hoy mga bata plangga tabya mo, sugod ugma sa ating eskwela naman, ibutang deha ang akong apelyido. Ayaw na ng apelyido sa unsa diha. Bahala ka na.
ang akong i-suggest mao nga go to the office of DSWD and inquire. Kay ang korte sa akong tanaw gihukasan na sa jurisdiction may tugod ini. Unya ang mag-ascertain o mag-determinar kung angayan ka ba nga maka-adapt nini mga mga bataa mao na dayon ang opisina sa DSWD. Okay? Sige, salamat ha. Basta naibaw na mo. Gi-file na sila kaso sa Comelec. Abi na kog malangan-langan pa kay ang pinakaulahin nako nga balita mao nga si Chairman George Garcia nag-order sa Law Department nga i-review katong problema dire. Na-review siguro sa Law Department diretso kay nag-aksyon naman sila, gi-file naman nila og disqualification case. Conflict of interest ang nakita dayon ni George Garcia. Ang rason tungod kay nagdagan siya ug wa pa to mo dagan basig madala pa tong hampol-hampol. Mo na nga lain na sa nga problema nila, no? Alright, laagan nga angkol. Grabe ni si angkol, laagan kani si angkol laagan nga angkol. Nuda Beritas, Sir Frank, nakauyab kog single mom with 2 children. Amaw ra gyapon ni. Katong ganina. Ikaw din ning laagan nga angkol, si Buraska Bataa, same source, no? Ang mao nga pangutana. Alright, Buraska Bataa og laagan nga angkol. Human ini mo diretso ta sa pangutana ni Melbourne Aturo Dumagpi. Sir Frank Nuda Beritas, naa kabay katungod mosumbong sa duli o sina kung imong kompanya basta-basta na lang ka tangon maski 5 years nakaani. Wala sila'y payslip kundili sobre lang sulod ang sweldo, way kontrata, unsay matubag nimo ani. Nangutana ka man sa jurisdiction, wala lain nga makatek og jurisdiction kabahin sa pag-resolve sa imo nga kaso, maorag yun ang Department of Labor. Ang Department of Labor nagbahin ang mga branches sa duli. Ang number 1 of that, NLRC. Number 2, NCMB, kanang National Conciliation Mediation Board. Number 3, kanang TISDA. That is a branch office of the Department of Labor and Employment. Next, kanang RTWPB, Regional Tripartite Wages Productivity Board. Sanga gyapon ka sa Department of Labor. So dirita paingon sa NLRC. Sa NLRC, pinakaubos na mao nang SINA. Natural dawaton kana nga mao nga mga problema nimo. Sa way duha-duha entertainon kana. Pautanon ka man, interviewon ka man lang. Oo, interviewon ka. Kana sila, mga train kana sila nga maayo mo tagad sa ato mga trabante nga musango ug musumbong sa ilang tagsa-tagsa ka mga problema tali ni sa employer. Diha ka lang gyud mo paingon. Di ka pwede mo adto dito sa TISDA. Di ka pwede makaadto sa RTWPB kundi adto ka sa NLRC, National Labor Relations Commission. Pinakaubos na nga sanga nga opisina, ubos na ng mao nga set-up or organization, mao ang SINA. Okay? Ang SINA naa sa uptown na himutang. Kadyot ba? Speaking of uptown, grabe nga traffic, na-late ko. Grabe nga traffic pagtugbong na ko. Mga siguro 45 minutes akong lugi sa oras. Dini. May nga unta makonsensyahan ang ato ang dako dinhi sa ato sa dakbayan sa Kaginero kana kun doon na pay nabilin nga konsensya. Palihog lang sigurado ko
ang uban na to nga nagsunod na ko, ang uban nga among nasundan, sigurado ko nga bagot-bot, kailangan pod ang ilang pagtugbong. Ang makasulbad nini mga itong mga kadagkuan ra sa syudad. Di sad mahimo na to, pamalihog na to si Kikang kay nanay giatubang niyang kaso. Pasensya lang, kay mamakana. So, Melbourne, namino ka man og galing, adto ka diretso sa Sina. Mga tanang ka lang sa gwardiya diha. Asa dapit ang opisina sa Sina. Murag nasa ground floor or no. Nasa second floor, no? Na ay table diha. First table man siguro, wa ko masayop. Dito ka dayon mo sangit, pauban ka lang sa gwardiya, magpatultol ka diha sa silong. Aron nga tudloan ka. Aron nga human nito sa initial nga investigation sa ibutang talang investigator diyan dapita sa suna ipatawag man ang mao nga agalon nimo. Okay? Nala sige. Oliver Ampong Nalwal. Nuda Beritas. Sir Frank, good afternoon. If I assign ka sa layo nga lugar sa imuhang employer o manager, pasabot ba ni nga sign ni sa illegal dismissal? Kung i-assign ka, there is no illegal dismissal to that effect. Siguro, ang imo madaginot nga rason, pagpamurisyo, constructive dismissal. Constructive dismissal. Kay mura ka o gidismiss actually diha. Why? Kay dili na convenient para nimo kay tuwa ka nas butuan gi-assign. Taga Cagayan de Oro ka o niya tuwa ka gibutang sa butuan. Mura ba og di na gusto ang imong agalon nga magtrabaho ka na. So it seems nga ang imong agalon ginawa na niya nga i-dismiss ka. Na dili pud ma-illegally dismiss kay dako yang sala. May padere sa constructive dismissal. Sa constructive dismissal, baga kay tabo nga, kadugayan, ikaw nga maoy trabante, maingon din kasi magkagalingon, hasula nini, uy, taga Cagayan de Oro man ko. Unya din ni kusbutuan ipatrabaho, adi ko, resign ko. Nana lugar. Pag resign ni mo diha, wa kagyoy, madala ni mo, wa ka na'y madawdaw, kay nag-volunteer ka na og resign. Okay? Sige. Soroy ni Libs. Sir Frank, question Noda Beritas. Gusto na ko ipatangtang sa trabaho akong asawa. Ha? Ipatangtang? Kaya naa siya lain gikabuangang laki. Understandable. Oo. Unsa ba di ay? Unsay angay nako buhaton. Mudangop ba ko sa HR? Koreka. HR sa ka. Dito ka mo seek og advice aron ang HR mangita og paagi nga di na sila magkit-anay. Kay basir una-ana sila sa opisina, one office only, unya ang iyahang lingkuranan, ang likod niyan ana, mao ko tong lalaki. Init-init biya ang buko-buko. Diba? Oo. Sige silang kitanay. Kung dili man panalitan na magtalikod silang lingkod, basin og mag-atbangay. Oo. Unya makurat ka na lang kay ang mata sa lalaki murag nahubag na kadugayan, murag nagibinggit ang iyahang mata kay siging pangidhat. Oo, di sa kantos ang babae. Kidhat sab. Muna nga kalas kayo sa eyebrow. Marites sa gaitang dako, no? Oo. Adto sa HR. Kay aron nga ipagbuwag na to na sila og opisina. Panalitan pila ka floor. Ato ibutang siya sa ground floor. Unya lalaki pengon dito sa taas. Ato na to ibutang siya sa taas. Ang problema, pagsaka dito sa taas, naadool sa hagdanan ang babae. Sumuhapit na po ng lalaki. Siya nga, moingon day nga musaka sa kustaas, ha? Text lang. Tumo nga ni Sir Frank.
Ay, lingaw sa tada. Gikan ni Dangs Bisera. Uy, talag sa rin is Dangs Okay. Niya pautan na. HR o picture nako sila ayha isumbong. Pwede sab. Pwede sab. Giyon sa masabdi mo, ta naman yun ang HR nini. Ano man ni, kana mo gini, na. Yun sa man yung pagkaibaw. Ang ako experience as a manager, gahilak ang asawa. Ako gahilak ka man. So may tuyo ni mo nako. Ako imo tuyo sa yes sir. Doon na ko isumbong ni mo sir. Nako agoy ang bana ginini siguro. Sige, dere. Istorya may. Sa problema sige iyag-yag tanan minaw ko. Si kuan bitaw sir. Tagdugay muli. Kunya ni bawaan ako nga naa siya dito sa kuan. Pikas nga asa ba to nga barangay. Di ko lang i-mention. Naa siya chicks. Oo. Unya dili na dayon up to date ang paghatag niya sa sweldo. O naay palakanon ko no. Nakuon sa may gusto nimo ipabuhat kay maminaw na sab ko. So pwede ba sir nga ang sweldo ako'y mag-receive? Ingon pa niya. Naku di na mahimo kinahanglan dunay authority sa imong bana. Kanang imong pag-receive sa sweldo. Istoryahon ko lang siya. Istoryahon na ko siya. Una-una na ko, i-pressure na ko ang laki. Na may mga bata, obligasyon naman no, to niya. Kaloy sa Diyos na bahin nilang sweldo. Unya, sa lagton nga pag-istorya, nagbuwagid sila. Nagbuwagid. Looy kay usa sa iyang anak binata na ko. Ambot og nangapo naman siguro karon akong binata. Ambot wa ko kay balo. Oh. Sige. Mga ingon na nga mga experience bitaw. Naay mga senaryo ingon na part nga di na to pwedeng malikayan. Kay na may mga maldito sab. Oo. Di pa gina mao part. Sa diha nga gasugod na siya kadungog sa istorya mao na bakantos giadtuan gyud niya kay ang ihang programa na to sayo sa buntag giadtuan gyud niya bay kay ang bana gikawras hantud tong mga pinisik sa dugo na pinguntos bungbong. Kanang gugma. Gumikan sa gugma. So nakatawa ko, kadlawon man to, sayo man ko moabot sa opisina. Ingon dayon sa ako sa staff. Ilan ninyo? Joel, Kubo. Siya, boss, tanaw, sir, boss, mga kadugo na itong ako ano man yun sa minitabo. Nanang, istoryahan ko dahil niya. Mao di ito. Kapoy lagi ning makapaman na tao gwapo ba. Okay na ay daghang manguhit pagyapon no. Wa pa nga ni text ni adto. By phone pa kanadto, by phone. Oo. Pagbagting na sa landline. Bagting man na no. Maingon na itong nakatubag. Nagtubag. Ilabi na akong mga staff kanadto. Ay, modulated kay tingog. Hello? Nanalo ka, no? O, murag paibog stingog, paibog stingog. Doon akong staff na to, nagdayon yun. Nagdayon yun. Kay gumikan na ng pabalod-balod stingog. Mingom sa tong tuwa sa pikas kalinya, nindutag tingog ni mo, oy. Mao na. Ang sinugdanan sa istorya. Dangs Bisira. Good afternoon, sir. Hoy, kining si Junjun Makas og naminaw karon. Kadto John, ako ang istorya. Tinuod gyud to. Oo. Busa og dunay magatawag ni mo John. Pabalod-balod den stingog, modulated. Di na kinala murag road na baro. Rilangit lang ang tingog. Okay na kayo.
Dans Bisira. Good afternoon, Sir Frank, and all listeners of your program. Always naminaw sa radyo, tagsa ra maka-online pero never mag-absent sa pagpaminaw. Ay, salamat kayo Dangsa. Thank you so much sa imuhang way puas nga pag-undang o way puas sa pagpaminaw. Wag gyud ka maundang sa pagpaminaw dinhi sa ato nga programa. Malikaw ka masab, no? Kay naay mga kuan, di ba? Sama sa akong giistorya ninyo di palang dugay, Ibor Hamot. So sir, gahapon ba? Alas 10:15 sa morning gahapon. Grabe ka traffic na sa Kugon. Ilabi na madiha sa Hayes Street, kanto unahan sa Deluxe Hotel. Diyot lang ha. Okay. Sa Petron. Oo. Labi na diha sa Hayes Street, kanto unahan Deluxe Hotel. Maski ga motor me, pero natrap pod me. Okay. Grabe nga traffic. Karon, naka-experience ko og traffic. Ganinang buntag, nituyo ko sa rotunda. Oo, kay ganina, pagtanaw na ko, okay pa ang oras. Kay baw ka og amot og makatuo ka ba? Halos man nagsama ang oras. Duha ka vehicular accident nga nitabo. Diha dool ang isa sa rotunda, ang usa sa rotunda gyud mismo. Motor o four wheels vehicle. Katong usa high-end nga sakyanan part. High-end nga sakyanan. Dito unahan o gamay sa rotunda. Motor gyapon ang kontra nagtikay ang motor. May ngani ka na ay rescue sa City Hall, natabang sila gikarga dito sa ambulansya masiguro to. Nganong ingon kay kasagaran akong tanaw gadali. Nganong magdali man mo? Kadagan na ba nabiya tanaga istorya nga dili na angay dalion kay moabot man kita. Ay di man mo magpatuo. Tanawa unsa ni tabo. Kadto lang ha. Ang nigawas nga number karo nga 946 kagahapon ang nga number nako pero wa dili nako rekomendado. Gawas siya. Mo may nagawas kuno karon. Sige gikan ni Dang salamat kaayo Ibor Hamot. So sir gahapon ba 10:15 amo ni iyang site nga situation ni Ibor. Pasensya ka o mauna ang sitwasyon kay di ginato na mapugnan gid siguro bor. Mao ni ang problema dinhi sa atong syudad. Luoy ba ko? Ang tinuod, luoy ba ko? Dili ni nalim nga problema. Ang kabiliban lang nako kay pabaga malagyapon sila sa ilang dagway na okay lang gyapon. Okay lang gyapon. So mao ning sitwasyon. Kining atong programa na imong saksak sinagol kay primero akong gibasa ang DQ case nga gi-file batok ni Kapitan Kikang diri sa barangay sa Carmen. Gi-file na siya og kaso sa Comelec office sa Manila. Violation sa unsa ba to nga section 28 ba to og 264 sa Omnibus Election Code. Ang pinaka-fatal dito akong tanaw, conflict of interest. Secondary lang ang barangay certification. Ang barangay certification nga naihap nga questionably part, 8,000 kapin. Kanaw, apanganan na ito ma-establish nga naabay evil intention pag-issue sa barangay certification. Because og dunay evil intention, ma-establish nga dunay evil intention ang pag-issue sa barangay certification ngadto sa buot magparehistro, that is another case. Kriminal na ang mao nga kaso. Dabi karon kung tinuod nga 8,000 ang na-issue nga barangay certification nga nakita nila nga questionable sa to pa 8,000 ka mga counts. Unsao man nato na?
Bisan og tagura lang kabuan nga preso ni ana part or 30 days bakaha. I-multiply na nimo into 8,000 ka mga counts kung ma-establish nga dunay evil motive, fraudulent means in the issuance of the barangay certification. Kung ma-establish na part and there is a crime committed, you multiply that. How many counts? 8,000 kapit. Na kung ibutang talang pananglitan, 30 days ang penalty. Simple. Aron masabtan og maayo. You have to multiply that by 8,000 counts. So, 24 anyos na to nga puyo. Billable, yes, billable. Di ta angay balaka na. Pero kanang disqualification, bugat na nga kaso part. Ambot on sa iya kahitabo niya ni ana. Unsay sunod ka nga lakang ilang himuon, gi-update na lang mo sa news nga among na basa sa Inquirer Net. Tanawan ninyo kay basin makaingon mo nga ay binutbot man ang istorya. Tanawan lang ninyo. Ha? Sige, kay aron ma-review ninyo, makapangita mo og depensa. Kanag yung conflict of interest tanda nako. Okay lang og wa siya mag-file og COC for a member in the House, kandidato pagka-membro sa House of Representatives. Nga sa ato pa, on that regard, musantop sa huna-huna, ilabi na sa taga-kumilik, nga naa siya'y agenda. Kay nidagan man siya. Bahala na sila kung saan nila na panubag. Total violation man lang ni sa Omnibus Election Code. Nabay preso na pero gamay ra. Ang nakaparat kay dili billable. No, excuse me. Dili provisionable nga offense. Okay. Maumagka na atong pabuton ng unsay mga sunod pang development sa maong balita. Indot lang ha. Sige. Doon na po mo ilain nga pangutana kay atong tig-apo na mintras tanto na apatay oras nga pwede na to madaginot, no? Dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulubanon. Indot lang ha. 6 minutes more. Ay pa mo close kining ato nga programa. Diri sa Pikas sa 0917-704-3210 walay atong nadawat. Di sa ko kadumdum ug naabay pending na to nga question diri sa ato sa Nuda Veritas diri sa 0917 704-3210. So mani ha? Diyan lang. Politika kasagaran ni Aderio. Ang importante, basketball. O kay paugnat sa kusog. Kano sa bang opening sa basketball, Pizza 27? Maisab. Bibo na sab ni. Mura og magpuyo na ko atubangan sa telebisyon. Pagkadyot lang ha, si Tatay Lidjo nag-text na ko kaganina. Tatay Lidjo sa Sikihor may buntag. Ugma na sa buntag na ko basahon ang imong text ha. Basta kay nasabtan ako, ingon ni anak lugar ang siya usa sa mga tig-sunod din sa ato nga programa. Manager Frank, accept my sincerest appreciation for your very practical and comprehensive management of your radio program. Mo ba? From ODG, retired DepEd Regional Supervisor,
you're all the time listener. Congrats. Wa sad ni siya magpailaw. Siguro kidutang ha. Manager Frank, accept my sincerest appreciation for your very practical and comprehensive management of your radio program from ODG. Sa maning ODG ha? Office of the Deputy, din ako, no? Retired DepEd Regional Supervisor. Okay. You're all the time listener. Salamat. Congrats ha. Congrats ingon pa niya. Salamat kay sir. Although wa ka magpaila diri kanako, pero nakatultol ka man sa atong contact number na 0917-704-3210. Kini nga number anytime kung imong ipadala mensahe, mulusot gyud na diri nako og sigurado akong mabasa. Ha? Oh, sige, kadyot lang ha. Okay. Kadyot, tanaw na kong naabay nakadugang so far. Wa man magpaila. Kining ato ang retired DepEd Regional Supervisor. Gano'n na ko kinsang amigo na ko nga regional supervisor, no? Pero retired na siya. Retired na. Anyway, I hope nga maka-text ka na ko o tugan ka sa imong pangalan. Total, di man ako ay diskurso na. Magpasalamat ng lugar ko nga ikaw sa ato mga suki nga nagsunod din sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Sir, ma'am, thank you so much, ha? Alright, nalasige kay murag alanganin ta sa panahon din sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. O kinibitaw mga batasan o kiniya sa ato mga empleyado, no? Di ginato na mahibawan na part. Ako, naka-experience ko part o nga naay mga badlungon yun. Kanang nasulti naman siguro na ni anako din eh. Tiyo mo nang akong both. Giihian niya kay nahubog. Kinsa ba di masuko na ito? Gidisiplin ako siya. 30 days suspended. Ako, i-maximum ko na lang ni. Kada ko masagsala. Sus, okay lang tao perfume ang ulisbo sa angso. Kay diha na lang ko maglingkod-lingkod. Grabe, no? Naagyod, kamo o hawid mo taas-taas nga katungdanan part. Makasinati mo og mga klase-klase nga tao. Intriga dito, intriga dire. Sir Frank, kana siya. Sayo kay natulog mo. Hasta ang gwardya, intriga. Hasta ang gwardya, intrigahan na mataluan mo sabda. Ako gitawagan ang manager sa kining security agency. Nakuan sa mani mo nga kay ipamuskitero rin, ipadala na lang banig diri sa akuan. May muot ko ni mga intriga. Pero nituo ko nga no, ako magi-double check. So, a day after sa pag-report, nilabay na sa ko kay panggabi man to siya. Paglabay na ko, kapanginuyod na iyang tiil sa iyong lingkuranan. Tuag nga. Oh. Okay, wala tigong panarong oras din sa ato kapag panaguban sa atong tulumanon. Thank you so much sa inyong pagsunod, pagpaminaw kanunay din sa ato programa. Ang next na tong episode sa ato pagpadagan sa programa will be on Friday, no? 3 to 4 sa kahaponon inyong mabati gyapon din sa Radyo Ultra. Part atong basahon ang importante nga isgutanan ni Ma'am Unya, no? Mao ning mosunod. Dugangan nato atong kahibalo bahin sa mga butang nga iya sa Ginoo aron mas mahisama kita ni Kristo. Atong balikon ha. Dugangan nato atong kinabuhi bahin sa mga butang nga iya sa Ginoo aron mas mahisama kita ni Kristo. Okay, kini karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion inyo kini babati dinhi sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mulahutay. Kuyog karong upuna, Ricky Langga, ang ato ang kuyog karong upuna sa ato nga pagpanaguban sa programa nga Nuda Veritas, uban ni Congressman Lordan Swan
dinhi sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, og number 1 padayong Pilipino, Agas 1 sa City Council dinhi sa atong syudad. Kami moingon makasalig ta sa Ginoo kay ang iya ang plano puro maayo. Salamat umay hapon.